I-chismith naman daw natin ngayon ang buhay ni Narcissus at Echo. Si Narcissus ay anak ng isang river god na si Cephisus at ng isang freshwater nymph na si Liriope. Bata pa lamang di umano itong si Narcissus ay nakakikitaan na siya ng angking ka-cutenessan. So bago pa man magkaroon ng overload pares ay meron muna siyang cuteness overload. Hindi si Diwata ha, kundi si Narcissus. Charing. Dinidescribe itong si Narcissus as somebody who has unparalleled or extraordinary handsomeness. Eh di lalo na nung naging binata siya kasi naging sensational ang kanyang physical attributes. With captivating eyes, flawless complexion, well-proportioned physique. Pero ha, kung ano yung handsome nitong si Narcissus, ay siya namang ikinahansama ng ugali. Suplado, maldito. Lahat ng nagkakagusto sa kanya ay nire-reject niya. Mind you ha, ang lovers or admirers nitong si Narcissus ay both men and women. Pero yung mga nagkakagusto sa kanya, hindi nagdi-think. Dahil nga ang nakikita lang nila ay itsura nitong si Narcissus. Wala silang pakialam kung masama ang ugali niya. Basta siya ay pogi, handsome. Kasi ang naging basis nila ay yung itsura lang. At itong mga tao na ito, kapag nagkakagusto kay Narcissus, ay talagang matagal daw bago mawala yung attraction na iyon. Kumbaga parang nagagayuma di umano sila sa handsomeness nitong si Narcissus. So itong nanay niya nag-worry kasi nga laging dinudumog ang kanyang anak. Nag-worry siya kasi baka kung anong mangyari sa anak niya. Kaya naman pinuntahan niya si Tiresias. Si Tiresias ay isang prophet, blind prophet. Nagbibigay siya ng prophecy. At ang tanong nitong si mother ni Narcissus ay, Tiresias, mabubuhay ba ng matagal ang aking Junakis? At ang sabi ni Tiresias, kasi ito ay prophecy, hindi naman niya sasabihin na, no, ganon. Ang sabi nitong si Tiresias ay, mabubuhay siya ng matagal kung hindi niya makikilala ang kanyang sarili o kung hindi niya makikita ang kanyang sarili. Ganon. Ngayon, na-confused naman itong si Mudrabels ni Narcissus kasi, ano pa pinagsasabi mo, Tiresias, hindi kita mag-gets. Pero sabi nitong si Tiresias, because it's a prophecy. Ito kasing prophecy ni Tiresias, parang cryptic post sa Facebook, Instagram, or Twitter, ganun. Cryptic talaga. Kaya hindi rin naintindihan itong si Mother Liriope. Pero para sa kanya, life must go on pa rin. So bago natin ipagpatuloy, ay dumako muna tayo kay Echo. Si Echo naman ay isang mountain nymph. Isa siya sa mga nag-aalaga sa kagubatan. Protector siya ng forest, ganun. Maganda siya physically, yes. And maganda din di umano ang kanyang boses. Actually, pwede raw siyang sumali sa X Factor. Charing. Bukod sa pagkakaroon niya ng magandang boses, ay isa sa mga talents din di umano niya ay ang storytelling. Magaling siyang mag-storytell. Dahil sa kanyang storytelling techniques, ay naging paborito siya ni Artemis na goddess of hunt, wilderness, wild animals, nature, vegetation, and others. Ganon din si Zeus. Alam naman natin ang nature ni Zeus na medyo may pagkababaero siya, no? Kaya naman kapag dumarating siya o bumababa siya from Mount Olympus, isa ang kagubatan sa mga pinupuntahan niya. At syempre, ang target niya ay ang mga nymphs, ang mga magagandang nymphs. Kasi nasa sistema niya ang pagiging babaero, hahanap siya ng target alin doon sa mga nymphs ang aanakan niya or kikiridahin niya, ganun. Pero itong si Echo kasi ay parang naging entertainer. Pero itong si Echo, meron din siyang flaw, major flaw. Ito yung kanyang pagiging sobrang matabil o madaldal, sobrang madaldal. Non-stop siyang ganun. Kwento ng kwento, parang chicken, parang manok. At sa lahat ng mga bagay, siya lagi yung may final say. Sa kanya nakaasa yung ibang nymphs sa mga desisyones. Ganun. One day, bumisita itong si Zeus sa mga nymphs. Doon siya sa kagubatan, nakikipagbiruan, nakikipagkwentuhan, nakikipagtawanan. Then, biglang dumating si Hera. Nagulantang ang mga nymphs. Kasi knowing Hera, siya ay selosa. Diba? Lagi niyang minamanmanan ang kanyang asawang si Zeus at nasundan niya doon sa kagubatan kung nasaan yung mga nymphs. Aware yung mga nymphs na iba magalit itong si Hera. Kaya naman ang ginawa nila ay dinistract nila si Hera. Tumayo si Echo at nagsimula siyang magkwento ng napakahabang kwento. In-engage niya itong si Hera sa long conversation. Habang yung ibang nymphs ay ginagawa ng paraan para makatakas itong si Zeus mula doon sa kagubatan. At dahil nga distracted na itong si Hera sa sobrang tagal ng kwento ng conversation nila ni Echo,
ay nagawang makatakas ni Zeus. Nang malaman ni Hera na may involvement itong si Echo, at talagang sinadya nila na magkaroon ng long conversation para makatakas itong si Zeus, nagalit si Hera. Kaya ang ginawa niya ay binigyan niya ng spell or pinarusahan niya itong si Echo, kinurse niya. Ang binigay ni Hera na curse dito kay Echo ay ang pag-uulit ng last word na sinabi ng ibang tao. Literal na Echo. Ngayon, paano nag-meet itong sina Narcissus at Echo? Heto na, i-chismith natin! Charing. So, one day, pumunta itong si Narcissus sa kagubatan kasi mahilig siyang mangaso, naghahunt siya. And doon sa paghahunt niya, medyo nakaririnig siya ng mga kaluskos. Mga kaluskos ng kung saan-saan. Hindi niya alam na sinusundan na pala siya ni Echo. Pero itong si Echo, ayaw niyang lumapit. Kasi nga, di ba, under the spell pa siya ni Hera. Ngayon, nagsalita itong si Narcissus at ang sabi ay, "Who's there?" Inulit naman ito ni Echo, "Who's there? There. Ganun. "Who are you? You. Hanggang sa nag-dance crazy lang ng, you. Ganun. Corny mo. Sa sobrang curious na itong si Narcissus, sabi niya, "Come, let's meet." At syempre, na-overjoy itong si Echo. Bigla siyang lumitaw sa kung saan man siya galing at dali-dali siyang pumunta kay Narcissus. At dahil nga overjoyed siya, overexcited siya, nang akmang yayakapin na niya si Narcissus, sabi nitong Narcissus, "Shh! Mamamatay muna ako bago mo ma-enjoy ang aking katawan." Oy! Mind you, si Echo na love at first sight kay Narcissus. Pero na-reject siya right there and then. Ay, charing English. Sabi ni Narcissus, "Doon ka sa far away, doon. Ngayon, nung nakita ng mga kasamahang nymphs ni Echo, ang ginawa nitong si Narcissus, tinawag nila si Nemesis na goddess of vengeance and retribution. Sabi nila, "Ay, tulungan mo kami kasi sobrang yabang nitong si Narcissus." Ito namang si Nemesis, sabi niya, mukhang sobrang yabang nitong taong ito. Sige. Ganun. Ngayon, di ba nga itong si Narcissus ay nag-hunt? Sa kahahunt niya, bigla siyang nauhaw. O hindi pa siya aware sa curse na binigay ni Nemesis. So sobrang uhaw niya, pumunta siya, naghanap siya ng maiinuman at nakakita siya ng clear pool of water. As in clear pool of water na kapag tumingin ka ay makikita mo ang sarili mo. So nung akmang iinom siya, nakita niya yung kanyang sarili doon sa clear pool of water. Sabi niya, "Pogi mo, sino ka? Ano ka?" Ganun. Nahumaling siya doon sa kanyang sariling reflection without knowing na siya yon. Hindi niya alam na sarili niya yon, na reflection lang pala niya yon. Na-inlove siya sa sarili niyang reflection. Ina-admire niya, "Ang pogi mo, gusto kitang yakapin, mahal kita." Lahat na ng kung anong klaseng kabaliwan ang ginawa nitong si Narcissus para lang mapansin at mayakap din siya pabalik nitong kanyang reflection. Mind you nga, hindi niya alam na reflection niya yon. Wala pa silang konsepto ng reflection noon. Hindi kasi nag-grade 2. Dahil nga sobrang nahumaling na siya sa sarili niya, hindi niya maialis ang kanyang mga mata doon sa clear pool of water. Hindi niya maialis yung tingin niya doon sa reflection niya. Ay hindi na rin niya nagawang kumain, napuyat na rin siya, naging bangag na rin siya, naging pangit siya in short. Naging na siya, parang lantang flower. Hindi na siya juicy, hindi na siya yummy. Nagdarken na yung eyes niya, pumayat. Pero one time, hindi na nga siya nakapagpigil sa kanyang nararamdaman, kaya naman, trinay niyang i-reach out yung reflection niya. Gusto niyang yakapin. Nung akmang yayakapin niya, na-outbalance naman siya. Pero dahil nga siya ay walang kain, walang tulog, wala talaga siyang energy na i-save na ang sarili niya. In short, na lunod siya doon sa clear pool of water. Hindi na niya nagawang kumawag-kawag Kasi nga, wala ng energy. Diba? At dahil syempre, nalunod, walang nag-save sa kanya, nadedo siya doon. Nadedo siya na hindi man lamang niya nalalaman na ang kanya palang kinahuhumalingan ay ang kanyang sariling reflection. Ngayon, kahit papaano ay naawa ang mga gods and goddesses dahil sa sinapit ni Narcissus. Kaya naman mula doon sa kanyang pinagkalunuran, doon sa clear pool of water, ay may tumubo ng mga flowers na kalaunan ay tinawag na Narcissus. So ano namang nangyari dito kay Echo? Nung malaman niya ang tungkol sa pagkamatay nitong si Narcissus, ay nagluksa siya. Kaya naman nagtago siya sa mga kuweba at sa ibang parte ng kagubatan
At unti-unti ay namatay din siya at ang boses na lamang niya ang natitira. So, ang boses di umano na naririnig natin sa kagubatan o sa mga kuweba ay nagpapaalala ng pagmamahal ni Echo para kay Narcissus. O diba? Namatay na malandi pa rin. Daming ano. So, ayun ang kwento ni Narcissus at ni Echo. Dito rin hawa ang salitang narcissistic na minsan ang ating sobrang pagkuhumaling sa sarili, yung ay natin, ako, ay minsan nagli-lead sa ating own downfall.